Jimmy, halika. Darling, halika. Sabihin sa kanila ang bagay na alam niya. Mabilis. Ang pananalita. Punong-puno ng laman. At sa pamamagitan ng sasabihin niya ay magigising sila. Ako bilang tao, lubos ako na magpasalamat kay Yahweh, sa ngalan ni Jesus. Kasi, wala akong tinitingnan ibang Diyos. Wala akong kinikilala ng ibang Diyos, kundi siya lang, nag-iisa, si Jesus Christ. Although, maraming mga anti-Kristo, hindi yun nagiging hindran or hindi yun nagiging balakid para sa akin na mag-iba ang aking pananampalataya or mag-iba yung aking pagkaunawa. Kasi dito, napakadaming itinuturo lahat. Lahat ng mga aral at mabubuting bagay ay binibigay sa amin. Ibinibigay sa pamamagitan ng tinig. Sa tinig ni Yahweh na lumalabas sa lingkod. Siya ang nagbibigay ng mga aral at na dapat namin ibahagi at itingin sa puso't isipan namin at isa buhay namin para makaganap at magawa namin ng mga dapat namin gawin sa mga bagay na ibinigay sa amin ni Yahweh. Sa 10%. Although, aminin ko, dati, hindi ko alam yun. Hindi ko alam na meron ganun na nagsisimba ako, pero, ayun, aminin ko na, tinamahan ako na sa, baraya lang yung binibigay. Yung dati kasi, gano'n ako dati, baraya lang yung binibigay ko, although kahit meron ako, baraya lang talaga. Pero ngayong inaralan at tinanggap namin yung words of God na dapat namin ibalik yung 10%, ay sa pamamagitan ng nasa-save ko bago kumangkasa sa inyo pera, nasa-save ko na yung para kay Yahweh sa pamamagitan ng mga ibinibigay ng mga tito ko. Ayun, wala na akong masasabi kasi lahat na kay Jesus Christ na lahat na kay Yahweh. Although, may mga trials man, pero alam natin na dapat ibigay lahat kay God para siya na yung pumilot at kasama tayo, nagagawa kasama niya. At ayun. Yun. Napakabuti ni Yahweh. Praise the Lord. Amen. Sabihin ko lang na pagka tawagin dito sa harapan, nararamdaman ko na talaga na tatawagin ako. Kahit hindi pa kami tinatawag, kahit kanina hindi ko lang kung bakit may ganun akong pakiramdam ko na feeling ko na magsasalita ako ngayon dito sa harap. Ayun nga. Galing talaga ni Yahweh. Lahat talaga pinapaalam niya sa atin. Yun. Ayun, gusto ko lang ipakagi sa inyo kung gaano kabuti si Yahweh. Alam ko na yun, na dyan sa puso nyo, nandiyan si Yahweh na alam nyo na kasama siya na gumagawa sa buhay natin, sa pang-araw-araw na buhay natin. Yung napaka-great ni Yahweh,
alam niya yung nilalaman ng puso't isipan natin, alam niya kung anong sitwasyon natin sa buhay ngayon. Yun, masasabi ko lang na never niya akong pinabayaan, never na tumawag ako na hindi niya dinilig. Kasi tuwing, yun, alam niya yung kahinaan ko, alam niya yung kalakasan ko. Lahat tayong lahat. Ganun ka-great, ganun kagaling, ganun siya kadakila, ganun siya na wala siyang katulad kasi siya man Diyos natin lahat. Yun. Kagaya ng mga nakaraang araw, di ba? Kapag, siyempre, nasabi ko na si Yahweh, alam niya lahat ng nilalaman natin. Yun. Nung one time na galing akong school, tas, meron akong parang may dinadala ako. Tapos yun, pagdating ko, lumapit ako sa altar, tas, yun, yung kamay ko, bigla na ako napatingin dun sa Bible. Tapos, isang pagbuklat ko ng Bible, nandun yung sagot, dun sa, alam mo yun, yung nararamdaman ko na parang, medyo, syempre, di ba, wala naman tayo dapat igalungkot. Pero yung, ang galing yung tipo medyo, syempre, medyo, bilang tao ka, may pagkakataon na parang nanghihina ka. Pero nung andun, na alam mo, kapag alam mo kasi nilalapitan mo, ibibigay sa'yo ni Yahweh yung kailangan mo. Kaya yun, nung pagbasa ko talaga dun sa word, dun sa Bible, nakalimutan ko yung verse, pero yung title na parang, alam mo yun, na tugman-tugma dun sa dinadala mo ng araw na yun, na ang sarap ng feeling na after ko basahin yung buong verse na yun, na nagdire-diretso pa ako dun sa kasunod ng mga verses. Kaya, yun ang sarap ng feeling kasi instant yung pagbibigay niya sa atin ng, alam mo yun, ng kagaanan ng loob. Kasi, yun nga, kasi alam niya yung lahat wala naman nalilihim kay God. Yun sasabihin ko rin na about doon, di ba? Hebrew 4:13, wala makapagtatago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lalad sa kanyang palingan, sa kanya tayo magsusulit. Yun, isang verse na dapat natin pinangahawakan kasi dyan sa verse na yun, hindi tayo makakagawa ng kasalanan kay Yahweh. Kasi kapag yung verse na yun nasa puso mo, hindi lang verse na yan, lahat ng verses na, yun nga, lahat naman kasi yan, di ba galing kay God, kaya lahat yan, may dahilan kung bakit siya nakasulat dyan, may dahilan kung bakit niya hindi binigay sa atin, kasi kailangan natin yan. Doon na. Kaya, hindi lang yan basta natin alam, hindi lang basta natin nalalaman yung mga salita na yan, kasi dapat ina-apply natin sa buhay natin yan. Yun, wala kasi hindi yan, walang silbi yan kung alam mo lang na may verse na ganyan, pero wala rin. Alam mo lang na ganito, pero hindi mo alam kung anong kahalagahan yan sa buhay mo, na kapag sinunod mo yan, yun yung makakapagbigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay mo, yun yung makakapagbigay ng kalakasan sa lahat ng ginagawa mo. Kaya yun, nagpapasalamat talaga ako kay God kasi, yun, inilalayo niya ako sa lahat ng mga kahinaan ko, at binibigay niya lahat ng mga kalakasan ko. Kasi, yun yung kapag tumatawag ka sa Kanya, yun yung kapag, yung puso mo yung binibigay mo sa Kanya na sinasabi mo na handa ka maglingkod sa Kanya, ibibigay niya, di ba? Kaya, ganun siya ka-great ganun niya alaman lahat ng bagay. Kaya, yun, hinihiling ko rin, yung mga, i-share ko na rin yung pag nasa school ako, may mga kaibigan ako, syempre, pag estudyante ka, kailangan mo ng iba rin kaklase mo para, yun, sa about sa school, sa about sa pinag-aaralan sa school. Pero yung nananalangin ako kay God na gusto kong lumayo ng konti doon sa mga kasama ko sa school na alam kong hindi maganda yung impluensya sa akin, na alam kong hindi kami pareho, hindi kami magkakapareho ng faith. Nandun yung kagaya na nangyari ng nakaraang araw na yung nakakilala ko ng bagong tao na matagal ko na siya nagiging kaklase, pero nung time lang na yun, nagkaroon ng time na pinakilala sa akin siya ni God na parang siguro sinabi niya na ito bibigyan kita na makakasama mo sa eskwelahan. Kasi syempre yung mga kapatid ko, iba kami ng school. Kaya, yun ang sarap ng feeling na andun yung, hiniling ko rin kay God na magkaroon ako na tuwing pumapasok ko sa school, magkaroon ako ng kapalitan ko na, alam mo yun, ng makakapagbigay din sa'yo ng lakas ng Lord. Kasi pareho kayo ng pinaniniwalaan, pareho kayo ng pinagkukwentuhan sa buhay, na si God lang yung sentro na pinag-uusapan mo. Kaya, hindi ka maliligaw na nandas kasi mapunta ka, nasa bahay ka man, nasa school ka. Ayun, nandun si God, nandun yung hindi nawawala na siya yung pinag-uusapan, di ba? Kasi, yun yung
natin alam. Hindi natin alam yung bukas na darating, di ba? Yun yung katuwaan, yun yung may ipapalit natin kay God na hindi natin siya nakakalimutan sa lahat ng ginagawa natin. Yun, yung sabi ko rin about sa ikapo, di ba? Yung nasabi kanina na napakahalaga ng 10% kasi hindi lang siya financially nakakatulong. Kasi sa lahat, sa karamdaman, makakaiwas ka sa karamdaman. Yun nga, lahat ng prayers mo, ibibigay niya sa iyo kasi alam ni God na nagpapalik ka sa Kanya. Kasi, utang mo yun kay God yung pagpapala na ibinigay niya sa atin, di ba? Huwag nating angkinin kasi hindi, isipin mo, di ba nga, kagaya ng sinabi na hindi natin siya nakikita, di ba? Pero, dapat alam natin kung anong kahalagahan nun. Dapat alam natin kung saan nanggagaling yung pang-araw-araw na kinakain natin, saan nanggagaling yung kalakasan na nararamdaman natin, di ba? Yun, ibalik natin kay God, huwag tayong maging maramot kasi never naging maramot si God, di ba? Dapat ipinabalik natin ang para kay God. Hindi yan atin, hindi yan, yun, sobrang, kung mahal natin si God, di ba? Dapat, doon sa pamamagitan nun, di ba, pinapakita natin na mahal natin siya na, yun na hindi natin binabaliwala yung tulong na binibigay niya sa atin, hindi natin binabaliwala yung pagpapala na binibigay natin kasi, ibinabalik na, dapat natin talaga ibalik at dapat hindi natin siya dinagaya rin sa mga ibinabalik niya. Yun na sabi na 10%, pag 10%. Kaya yun, ako, kapag bago pa yung araw ng linggo, na itatabi ko na yung 10% para kay God kasi iniisip ko na, kunwari, kulang man ako sa pagkain ko, kulang man yung pang-budget ko sa araw-araw, pero hindi ko, kapag nakita ko yung 10% na nakatabi, kahit madaanan ng mata ko, isipin ko na hindi ko siya gagalawin. Kahit matuto ako magtipid, kasi sigat ang hindi natin dapat tipirin. Dapat yun yung dapat natin isipin. Kasi, yun, magiging matuwa siya. At kapag napasaya natin sigat, di ba sigat na rin mismo nagsabi na, kapag pinasaya natin siya, grabe yung ibibigay niya sa atin. Mapapasaya niya tayo ng lubos-lubos na, yun na ibibigay niya sa atin lahat ng kailangan natin at hindi tayo magkakaroon ng yun. Hindi tayo, di ba, parang ang pangit kasi tingnan yung lalapit ka kay God pero wala kang, hihingi ka ng tulong sa Kanya, hihingi ka na, God, pagalingin mo ko na, God, tulungan mo ko, wala akong panggastos sa araw-araw. Pero hindi mo naman pinapalik yung para sa Kanya, paano Kanya bibigyan, di ba? Kaya yun, kaya pag nagtatrabaho ka, di ba, makakasahod ka ba kung hindi ka gumagawa, di ba? Paano kung absent ka, di ba? Paano ganun din yun kung absent din, kung paminsan-minsan lang din pagbibigay mo ng 10% kay God, paano ka aanin ng marami, di ba? Paano ka, yun, kagaya sa trabaho, paano ka maaangat ng posisyon, di ba? Kung ikaw, hindi ka gumagawa ng tama, di ba? Kung hindi mo pinapakita na ginagawa mo yung dapat mong gawin. Pero yun, matuto tayo sa lahat kasi maging matalino tayo, di ba? Ang pagiging matalino, hindi yung tungkol sa nalalaman mo sa eskwelahan, hindi yung tungkol sa nalalaman kung yung mga academics na yan. Yun yung pagiging, alam mo, si God, yung higit sa lahat na alam mo, yung pagkakaroon mo ng katalinuhan na alam mo kung saan nanggaling yung talino mo at ibabalik mo sa Kanya yung binigay niya sa'yo. Yun. Matuto tayo magpasalamat yung mahalin natin si God, higit sa lahat, bago ang ibang tao. Kasi siya yung magbibigay ng totoong pagmamahal sa atin. Si God yung magbibigay ng totoong kagalakan sa buhay natin kapag ibinalik natin sa Kanya yung lahat ng para sa Kanya. Yun yung sabi, marami pa akong sabi, pero yun. Napakagay ni God. I love you talaga, God. Thank you po sa lahat, God. Thank you po. In Jesus' name. Amen. Hanggang natin sinatawag, pinasasalamatan, may pangalan. No? So, sa pangalan ni Jesus, lahat ng ating gagawin ay ating ipagpapasalamat. So, sa buong araw na tayo nabubuhay, nakakapagpasalamat ba tayo? Puro reklamo. Okay, kita kausapin lang si Yahweh, ha?